Lods, may dalawa tayong speaker dito, which is parehas na crown yan. Pang mid-high pwede. Magandang pang mid-high to Lodi. Ito rin yung ginagamit namin nung araw sa video kit. Yan yung mga isinasabay namin sa mga subwoofer. Para kahit masiraan ka ng tinatawag na mid-range o tweeter, ay may boses ka pa rin lumalabas. May tinis pa rin niyang inilalabas maski pa ano. Itong isa ay naka-treatment na yan, Lods. Tapos itong isa ay malambot pa. Press pa yan sa video kehan. Yun nga lang problema niyan, Lodi. Pagka sa mga ganong speaker ay ayaw niya yung nababasa o naaanggihan. Kasi yung cone niya ay talagang papel lang yan. Pagka napatakan lang yan ng kahit tubig, ay talagang madudurog yan. Kagaya nito, Lodi, for example. Yung example, Lodi, yung sinasabi ko kanina, na pagka na-expose siya sa tubig talaga, nabababad, nauulanan, ito yung nangyayari sa kanya. Sayang, ito pa naman yung original na 1530. Halos dalawang klase kasi yan, Lodi. Kung bumibili kayo 1530, baka mabigyan kayo ng 15.3 lang. Mas maliit yung magnet nun. Okay? Ipapakita ko sa inyo yung mas maliit na magnet. Ito yung tinatawag na 15.3. Ayan. PA 15.3. Mas maliit yung magnet nito, Lodi. 5.5 inches lang yung magnet nito. Ayan o. Itong 1530 naman, ito yung mas malaki yung magnet niya. Kung makikita nyo, ay mas malaki yung magnet ng 1530 sa 15.3. Kung susukatin natin yan, ay maglalaro lang siya ng 5.5 inches. Ayan o, sa kalahati yan. Dito naman sa kabila, kung susukatin natin ay maglalaro siya ng 6 inches. Ayan. Mas malaki talaga yung magnet nito. Tsaka magandang tumunog to, malakas. Maganda rin naman to. Halos pares lang din naman sila. Magnet lang sa kaibahan. Yung voice coil diameter, Lodi, 49mm 2.0 inches. Pati rin dito 49mm 2.0 inches din. Ayan, pares lang din sila ng dB. Yung dB, yung hertz, okay, yung kilohertz, parehas lang din naman sila. Instrumental speaker itong mga to. Maganda ito sa pang mid, mga ganyan. Ito, Lods, makikita nyo naman sa video, isang naka-treatment tsaka isang non-treatment. Okay. Ito siya, Lodi, kahapon na-treat ko na siya, na-treatment ko na siya, bali inayos ko na. Ito ay waterproof na ano, hindi na yan mababasa. Kahit sabuy-sabuyan man ng tubig, hindi na mababasa yan. Kahit paandarin mo ng matubigan, hindi na mababasa. Ipakita natin. Pero itong Lodi, sinasabi ko, pagka oras na treatment nyo na siya, kahit matubigan na yan. Gaya nito, Lodi, o, ayan o. Ayan, kahit matubigan na to. Ayan, actual na tubig na yan, Lods. Ayan o. Itabi natin itong isang hindi na i-treatment kasi pagka natubigan yan, ayun, sigurado basa agad yan. Ayan, Lods, o. Mapapansin nyo na lang na yung kanyang papel ay sasama pagka hinawi-hawi mo yan. Hanggang sa panipis na lang ng panipis yung kanyang papel pagka hindi na treatment yung kanyang speaker. Okay, ito siya, Lodi. Ayan o. Waterproof na siya. Ayan. Ayan, Lods, kung napansin nyo, kahit hindi na natin siya pinunasan, kusa na lang siyang bumaba yung tubig na isinaboy natin sa kanya. Ayan o.
Yung binaliktad natin yung speaker. Ngayon Lodi, ituturo ko sa'yo kung paano gawin to ngayon. Yung pag-treatment na ganyan para maging waterproof, okay? Maganda tong gantong klaseng speaker Lodi, napakaganda nito sa pang mid. Sa mga sound system ganyan, napakaganda ng boses nito. Kahit 300 watts lang siya, o ibig kong sabihin, yung normal niya ay 150, ay okay siya. Okay, dito sa may bandang basa, ay wag natin masyadong kutkutin muna. Dito lang tayo sa tuyo. Kailangan malinis na malinis siya Lods bago natin i-treatment. May papakita ko sa inyo kung paano siya i-treatment. Mas magandang pag-treat. Kasi ganito na rin yung ginagawa namin nung araw. Rugby, tapos water-based na pintura. Yun lang naman eh. Huwag na kayong gagamit ng mga kung ano-ano pang mga epoxy dyan. Kasi bibigat lang yun eh. Kaya kailangan yung unang patong natin dito na pang treatment ay dapat ay absorb ng papel. Okay? Itong cone, kailangan i-absorb nito. Ito talaga kung kahit nasa Unti Ilocano, sagup-supan na. Haji ikabil tayo nga treatment. Haji kakabsat nga Ilocano dito na imbag nga biyag kada kayo amin. Yan. Importante Lodi, matanggal-tanggal lang ng konti yung kanyang alikabok. Kung sa performance Lodi, marami pang dadaigin naman to about sa audio o kaya sa pagbato ng boses. Magandang bumato ng boses to sa totoo lang, kasi na-combine na namin dati sa isang subwoofer na woofer, sabihin na lang natin woofer na KW3000 na concert, tsaka ito ay napakagandang tumunog sa video. Okay, talagang sulit din. Sorry naman po kaysa sa mga concert na pagulungin, yung mga pinapagulong, yung mga pare-pares na concert ang speaker na woofer yung ginagamit. Pagka nasiraan kayo ng tweeter o mid-range doon, ala ka ng boses doon. Samantalang ito, pagka nasiraan ka ng tweeter, mid-range o horn tweeter, ay maganda pa rin yung boses mo. Kaya mas maganda rin sa combination ng video, okay, meron kang woofer, meron ka ring instrumental. Kasi stand alone yun eh. Wala naman ng magiging operator doon. Kaya in case of emergency na masiraan ka ng tweeter, meron ka pa rin extra boses para dito. May enjoy mo pa rin maski paano ang pagkanta. Pagka malinis na to Lods, speaker natin, yung cone nya, pintura Lodi na water base. Ayan, water base yung gamitin mo Huwag ka munang gagamit ng acrylic o kaya enamel. Basta ang unahin mo ay ito. Water base ka muna. Ay, naiyak yung bata. Dali lang, magkarga lang tayong tubig. Okay. Tubigan lang natin Lodi para lumabnaw siya ng konti. Kasi pagka malapot at purong-purong water base lang ilagay natin, although water base siya, hindi naman pwede na wala tayong ihalong tubig. Pampalabnaw lang kasi iyan. Okay? Depende kung anong kulay ang gusto nyo ilagay Lods. Pwedeng itim, ganyan. Pwedeng puti. O kahit anong kulay Lodi. Marami namang water base dyan na pintura na iba-ibang kulay.
Ito sa gilid, Lodi, choice nyo na yan kung gusto nyong kargahan. Pero pwede rin kargahan kasi nga hindi naman masyadong matigas itong pintura na to. Hindi kagaya ng mga nakikita natin sa ibang video na pagka gumamit sila ng mga pang treatment ay gumagamit sila ng, pasensya na kayo Lodi, medyo yung mga nagdadaan sa sasakyan, maingay talaga yan. Tabing highway kasi tayo. Tapos yung mga nag-iiyak ang mga bata, kasama na sa content natin yan. Pagka walang nag-iiyak ang mga bata, hindi. Natalo Lodi, tinalo ng kaaway yung bata. Okay? Pamangkin ko yun. Basta pahid lang tayo ng pahid, Lodi, hanggang sa ma-absorb ng cone na papel yung ating pintura. Pwede rin nating i-check dito sa may likod kung mamasa-masa na siya. Ibig sabihin nun ay okay, wala pa siya, Lodi, ayan o. Pero lumalambot na siya. Ito. Ayan, lumalambot na siya. Ayan, mapapansin nyo na lumalambot na. Ito, itong kanyang cone. Okay. Patuloy lang tayo, Lodi, na bigyan siya ng treatment. Pahid lang tayo ng pahid. Pagkatapos nito, Lodi, ay pwede natin ibilad, ano. Gaya ng sabi ko kanina, Lods, pwede nating pahiran din tong gilid niya. Itong gilid niya ay waterproof naman to eh. Ayan. Hindi naman siya basta papel lang. Parang fiber to eh. Ito, itong gilid niya. Pwede rin to, ayan o. Para sa ikagaganda ng speaker nyo. Sabi ko nga, Lodi, yung ibang nakikita natin, pinapahiran to ng epoxy. Huwag epoxy kasi tumitigas, nagiging bato yun. Kailangan ang ipahid nyo dito maaring rugby. Kasi kahit sa katagalan ng panahon, inabot man yan ng taon, yung rugby, ay flexible pa rin yan. Hindi siya tumitigas. Okay? Inuulit ko, Lods, water-based yung ating ginagamit na pintura dito. Hindi siya enamel. Ayan. Kasi yung iba inuuna yung enamel, pero mas maganda kung water-based muna. Yung enamel tsaka lacquer, acrylic, panghuli na yung mga yun, Lodi. Pwede kayong Baya brush o kaya compressor, pwede pang spray dito. Ayan, kung napansin nyo, Lodi, ay medyo andito na yung ating water-based na pintura. Ayan o, may mga dot-dot kayo nakikita dyan. Ito, ibig sabihin kumakapit na yung ating pintura. Ayan o, ina-absorb na ng papel o ng cone. Patuloy pa rin tayo, Lodi. Ayan, mga lamat-lamat nyo. Ayan, patuloy pa rin tayong mag-brush para dito iubos na natin yung ito, water-based na pintura. Okay. Ikwento ko pala sa inyo, Lodi, ano. Nung araw, Lodi, nung kasagsagan ng mga puro speaker ang ginagawa ko, kung ano-ano, mga sounds ng mga motor, pagka nakikita ako dyan sa gilid ng kalsada na nagpipintura ng speaker, tinatawanan tayo eh. Ang ginagawa mo sa speaker mo, ba't mo pinipinturahan? Masisira na yan, Eka. Tapos bandang huli, yung tumatawa-tawang yun eh, nagpagawa sa akin ng speaker. Nakita ko may pintura, tsaka rugby, kung ano ang pinaglalagay. Tapos puro paltak-paltak yung nilagay niya, pambira. Tawa-tawa ka, tapos magpapagawa ka rin pala. Yung pagkakamali niya, dapat
Hindi naman sa sinasabi kong expert Lodi, ano? Kasi wala naman tayo dun eh. Master of none naman tayo eh. Jack of all trades ka nga, pero master of none. Ayan, wala tayong masterpiece. Pero kaya natin gawin, maski paano. Kaya natin pagandahin. Okay? Ayun. Sabi ko nga sa inyo Lodi, yung mga nag-iiyakan na mga yan, ay hindi na bago. Kasi baka hindi ko na maputol yan sa pag-i-edit eh. Hindi na bago yan, yung ingay ng kapaligiran, hindi na bago yan. Yung mga makakagets niyan, yung mga nasa tinatawag na yung mga kasama nating taga ibang bansa, yan, namimiss nila yung ingay ng Pilipinas eh. Shoutout dyan, Tito Jojo Kunanan, Tito Celebra, Tito sino pa ba, yung mga nasa ibang bansang kaibigan natin, si Rani Boniel, shoutout, si Tito Sapatos, shoutout, at sa mga kasama natin dyan na iba pa, si Tito Lisel. Ay, muntik ko ng nabanggit. Si Tito Oslik, magandang buhay po dyan, Tito Oslik Rabil. Ayan, mabait nating kasamahan dyan. At sa mga iba pa nating kaibigan dyan, Simplistic Video, ang Kulit na Probinsyano, sino pa ba? Sila Tito Roderick Ramos, Darius Rason, pati yung mga kabalikat si Bigom dyan, Tito Doc Maggay, sino pa ba hindi ko nababanggit, Joel Punay, Roy Punay, ganyan. Shout out po dyan. Okay? Sino pa ba hindi ko nababanggit dyan? Okay Lod, sa tingin ko Lodi ay okay na ito. Atin ang ibibilad sa araw. Ganito ang itsura ng water-based Lodi na pintura pagka natuyo na siya. Ayan. Kung mapansin nyo Lodi ay water-based na pintura pa lang, sapat na. Okay? Pwede nyo ulitin pa yan kung wala kayong rugby o ano pa man. Pero yung ituturo ko sa inyo para mabilis yung trabaho, para hindi tayo pintura ng pintura. Bali 3 coating Lodi. Meron tayong water base. Ang isusunod natin dito ay yung kanyang rugby para maging elastic siya. Yung hindi napunuan ng pinturang water base, kung halimbawa man na mayroon pang mga sisiksikan ng tubig o papasukan ng tubig dyan, ay yung rugby naman ang pupuno. Okay? Ito Lodi, may rugby tayo. Kahit anong klaseng rugby Lodi. Okay? Ito, pwede rin karga ng rugby ito. At dahil elastic naman to Lodi, kahit sabi ko nga kahit 10 taon o ilang taon na nakadikit ang rugby na to, basta open lang siya, walang nakadikit sa kanya, ay elastic pa rin siya. O kahit may nakalapat sa kanya, pansinin nyo yung mga matagal ng panahon na nakarugby, pagka tinanggal nyo o kaya pinaghiwalay nyo yung dalawang nagdikit na yon sa pamamagitan rugby, ay elastic pa rin siya o parang lastiko pa rin. Okay? Mag-umpisa tayo dito. Isang padaan lang naman to Lodi. Ito Lods, pwede nyo na rin kargaan to sa gilid. Yan o. Yan. Yung kanyang panggilid o edge. Kung ayaw nyong maragbihan ang inyong mga daliri, pwede kayong gumamit ng papel.
Tsaka pala Lodi, yung mga ibang speaker na ganito, mayroong rubberized na panggilid. Hindi pwedeng, ibig kong sabihin, ingat-ingat lang pagka rubberized yung panggilid, yung nandito yung edge nya. Huwag masyado sa rugby. Pero kung ganito na fiber type, yung mga panggilid na to, yan, parang fibra, ay okay lang. Lumalambot kasi yung Lodi, yung rubberized. May mga ganun na speaker, yung mga subwoofer, kung minsan gumagamit sila ng mga rubberized, hindi goma. Okay? Rubberized ba tawag doon? Yung parang ganito, ito. Yung iba gumagamit kasi ng purong goma eh. Okay, kung hindi naman kayo maselan, pwede na yung daliri dyan. Dalirihin nyo na lang para maganda yung hawi. Ayan. Medyo hindi ko kasi makukontrol pagka yung papel ang pinanghawi natin. Okay, hindi ko siya. Hankuso na nga madamili, Lodi, kahit nakasakwen. Pero medyo napintas-pintas met. O kaya ibig kong sabihin, para medyo maganda-ganda naman yung pahid natin. Yun. Medyo masakit lang sa mata to, Lodi. Ay layo nyo lang yung mata nyo dito pagka nagpapahid kayo ng rugby. Saka masangsang yung amoy niya. Okay. Sa tingin ko, Lodi, ay sapat na to. Ayan. Ito, Lodi, parang hindi pa. Ayan. Konti na lang to. Okay. Pagkatapos ng proseso na yan, Lodi, muli nyong ibilad na naman sa araw. Okay, Lods, kung tuyo na ang rugby, pwede na natin pinturahan. Depende sa choice nyo kung enamel or ang gagamitin natin ay acrylic na pintura. Pero yung sa akin kasi, Lodi, pipinturahan ko siya ng jet black, yung gamit sa kotse. Okay? Tinimplang ko na rin siya. Ito siya, Lods, oh. Ayan. Medyo mabaho lang tulod sa ano. Madali kasing matuyo to, Lodi, itong jet black na to. Itong acrylic paint na to, madaling matuyo siya. Mga 3 minuto lang tuyo na to. O 1 minuto, ganyan.
Mamaya lang konti Lodi, waterproof na siya. Ito na yung finished product natin Lodi, patuyuin na lang natin to at mamaya pwede na natin siyang i-testing. Itong ating waterproof na speaker, yun yung isa. Ito naman yung tinubigan natin kanina. Ayan. Ayan Alam, matibay. Yung bounce niya ay okay naman. Ito, flexible pa rin siya, yung panggilid niya. Inuulit ko Lodi, wag na wag nyong kakargahan ng epoxy itong gilid niya. Kasi yung nakita ko kasing gumawa nito, nag-treatment siya. Siyempre, mahirap naman na pili niya yun Bali, tutorial niya yun Yun yung inaano ko naman. Andali, patayin ko lang yung compressor Lodi sayang yung kuryente. Yun nga yung sinasabi ko Lodi, yung nag-treatment nito na YouTuber din, malaking YouTuber yon. Hindi ko na i-mention na baka daanan niya, sagasaan niya yung ating channel Maliit lang yung channel natin. YouTuber yon, malaking YouTuber yon na nagsa-sound system, yung mga pinopromote niya. Pero yung ginawa nila na pagti-treatment, although dito okay, kargahan ng epoxy kasi nga talagang titigas. Pero pagka dito naman na ay foul naman na yon. Huwag naman nang kakarga ng epoxy dito Lodi. Kasi nga sabi ko nga, ang epoxy pagka tumigas yan, nagiging bato. Yun nga umukit ka ng parang stick na epoxy, tapos pagka tumigas yun, pwede mong panaksak matigas talaga yon yung epoxy. Kaya hindi pwede dito sa gilid ang epoxy. Kasi yung epoxy na yon, kada bounce niya, syempre matigas na kada bounce ng speaker at matigas na epoxy na yon, siya naman ngayon yung pupunit dito sa gilid. Yung epoxy na pinang treatment niya, kada bounce ng speaker, dun magsisimula yung punit niya kasi nga matigas na, magkakrak na, maglalaban-laban na yon. Wala na siyang flexibility. Ayan Kaya ang kailangan talaga Lodi ay rugby lang, yung panggilid, kung gusto mong tumibay. Okay? Hindi ko naman sa inaano yung content na yun, pero ganun talaga, hindi pwede ang epoxy dito Lodi. Mga rugby, mga pintura, pwede dito. Okay? Ayan, kahit anong pwedeng ipahid mo dito, basta importante maging matigas siya at maging waterproofing. Kahit nung bago naman to Lodi, itong speaker na to, talagang ganito yung tunog niya, malutong. Ayan Okay? Kaya lang, lumalambot lang yan sa katagalan kasi nga papel lang to. Pero may mga speaker din na gumagamit ng fiber nito o fibra, fiber Lodi. Meron din gumagamit ng plastic, gaya ng mga Thunder Bass. Plastic yung gamit nila dito. Waterproof din yung mga yon. Huwag lang matatanggal yung kanyang dust cap. Kasi pagka natanggal yung dust cap, matutubigan yung kanyang coil. Okay? Ito, malapit na siya. Maya-maya lang ay pwede na nating subukan to. Ayan siya Ayan, tuyo na siya Lods Kadadaldakino natin doon, natuyo na siya. Hindi na siya nakapaghintay. Ayan Lods, bali tuyo na yung ating speaker. Ito, finish na to tapos na siya, ikakahon nyo na lang pagka naiganito nyo. Ayan, tuyo na yan. Ito rin yung isa kanina na tinesting natin bago pa man. So ngayon, ipaparal na natin yung ating speaker dito para masubukan. Okay? Sa ngayon, ipinaralal natin siya, kaya maging 4 ohms na yan.
okay na siya, Lodi. Bali, ganun lang naman ang pag-treatment sa mga speaker nyo. Okay, sana may konting tips ako na ibigay sa inyo. So, yung para sa akin lang, Lodi, yung proseso ko lang ng pag-treatment sa mga ganyang speaker na syempre papel yung kanyang mga cone. Ito. Syempre, hindi naman natin inaasahan yung kung magdi-deliver kayo ng mga video okay nyo o ano pa man na gamit nyo, kung saan nyo gagamitin itong speaker na to, ay yung maulanan. Yun yung kinakatakutan natin. Kasi nga, oras na pinasok na yung coil ng tubig o kaya ito man ay mabasa, habang tumutugtog yan, unti-unti niyang pinupunit yung mga papel. Kagaya nito, Lodi, gaya ng sinabi ko sa inyo, ito. Basa na siya pero unti-unting tumutugtog hanggang sa napunit-punit na siya. Okay?